today's episode, pag-uusapan natin ang scientific method. Ang deep, di ba? Pero katulad na lamang ng pagsasayang ng kanin, may ipapaliwanag natin ito. Gusto mo bang malaman? Ganito lang yan. Ang scientific method ay parang roadmap lang. Usually, ginagamit ito ng mga scientists to better understand the world around us. It is a set of rules to learn new stuff, i-fix ang mga mistakes, and to work on what we already know. The scientific method relies on what we can see, measure, and prove, as it follows good rules to make the results reliable. Teka, bakit parang ang pangit na sinaing? Hi, Siders! I-imagine lang natin na hindi maganda ang pagkakasain mo ng iyong kanin. Tulad ngayon, minus points na naman ako dahil sa sinaing kong to. At kung pag-uusapan ng scientific methods, meron siyang 5 steps. At una sa mga ito ay ang pagkakaroon ng observations. By observing, tsaka mo marirealize kung ano nga ba ang factors na nakaka-affect sa pagsasaing mo. Pagkatapos ay papasok ang defining the problem process. You're starting to ask questions kung bakit nga ba nangyayari ang mga ito. At based dun sa mga nakuha mong factors, mas malalaman mo kung saan bagay ka magfo-focus to solve the problem. O siya, magsasaing na ako ha. See you! Hello mga Siders! Ngayong alam nyo na ang mga factors na nakaka-apekto, di ba? Maaaring kulang sa tubig, quality ng bigas, o baka naman way ng pagkakaluto. After nun, pwede na kayong mag-form ng inyong sariling hypothesis or guess na based sa inyong true observations. Sunod at pagkatapos nun, pwede na kayong mag-conduct ng inyong sariling experimentations. Pwede nyong i-test kung kulang ba sa tubig or sobra sa tubig. Or baka naman, pangit lang talaga yung quality ng bigas na sinasayang nyo. Or baka naman pag nagsasayang kayo, hindi nyo binabantayan. Next time, sure ako, maganda na ang mga sinasayang nyo. Ganun lang kadali, di ba? Kayang-kaya nyo yan. Gutom na ako. Luto na ba yung luto na yung sinaing mga Siders. Wait lang, kunin ko lang. Hello mga Siders, ngayon luto na sinaing. Siyempre, kakain na tayo. At nandito na rin tayo ngayon sa last step, ang drawing the conclusion, kung saan maibibigay na natin ang mga answers sa recent problems natin. At alam niyo ba, tinatawag na data ang result sa experiment kung matatanggap or mare-reject ang previous hypothesis mo based sa naging experiment. At kung mare-reject man, di mag-try ko ulit ng panibago. Alam niyo ba, sa huli, ang conclusion na magpaparealize sa atin na ganito pala ang mangyayari kapag ginawa natin to. Diba? So may thinking lagi at conclusion lagi ang nasa huli. At kahit hindi ka scientist, pwede mong gawin ng scientific method. Tulad sa mga problems na nararanasan natin, sa mga simpleng problems na nararanasan natin, as long as dumadaan ito sa proseso. Gaya lamang sa pagsasaing, di ba? Sure ako, dahil sinunod ko ang scientific method, mas harap ang sinaing ko. Yun. Mga Siders, kakain muna ako. At kumain din muna kayo dyan ha. So, hanggang sa muling episode mga ka-Siders, sana may natutuhan kayo sa episode namin ngayon. Maraming salamat. Thank you sa pakikinig.